At syempre, weekend na naman, inaabangan nyo ang aking ulam. Ayan, binusog na pusit. In English, stuffed squid. O, di ba, nag-isip pa. So, nakabili nga ako kagabi ng malaking mga pusit sa Amber, yung malapit na supermarket dito. At dahil nga sariwa, naparami ang bili natin. Ayan, eto nga pala ang mga ginamit natin sa stuffed squid. Kamatis, sibuyas, bell pepper, at mozzarella cheese. Yes, you heard me right, mozzarella cheese. Dahil tinatamad po kaming maghiwa. Ayan, simulan na natin palaman ang ating mga pusit. At syempre, dahil wala tayong ihawan, sa Pilipinas po kasi napakasarap talaga niyan pag iihawin natin sa uling, ano? Pero dahil dito wala tayong ihawan, so mag-i-improvise na naman tayo. Sa oven na lang natin siya iihawin. Okay? Malapit na po tayo matapos ang pagpapalaman. Busog ang pusit na ito. Ay, mukhang napakasarap. At kung wala naman po kayong cheese, okay lang naman yung sibuyas kamatis. Kahit wala pong bell pepper. Pang-eklabo-eklabo lang para po mas masarap nga lang. Yun lang ang difference, no? At hindi po natin tinanggal yung tinta. Ewan ko ba itong ating kapatid na si Maribel, hindi tinanggal ang tinta. Masarap daw kasi yun. O siya, ano pa nga ba? Punuin na natin at ubusin na natin ang mga sangkap at ipalaman na natin sa lahat ng empty na pusit. May kalakihan po talaga ang pusit na ito at gagawa tayo ng sausawan. Sibuyas, kamatis, toyo at lemon. Ay, ulam na agad siya. Kahit pulutan, pwede rin. Alam nyo ba, sa Pilipinas, pag bibili ako niyan, mga 6 na pirasong pusit lang kasi may kamahalan. At saka syempre, yung palaman ang mahal din, no? Tapos, ay, napakasarap niyan. Pag sa uling talaga inihaw. Kaya promise, pag nakauwi tayo uli ng Pinas, mag-iihaw tayo. Ayan, natapos ng palaman ng lahat. Ready na siya para ihawin. Ayan, natapos na natin palaman ng lahat. At ngayon, ang gagawin naman natin, hihiwain natin ng konti. Hindi po sagad na sagad. Para pag naluluto na siya, bubukan na siya. Ayan, pumutok yung tinta. Kaya ang ating mga daliri ay medyo napuno. Pero alam niyo po, pag naluto na siya, masarap pala ang lasa kahit yung tinta kumalat na siya. Ha? Ayan, nilagay po natin sila sa foil. Para pag tumapon po yung tubig or kumatas na yung pusit, pwede na nating itapon lang, hindi maglalawa sa loob ng oven. Naku, medyo kumalat na po ang tinta. Hindi bale, mamaya maghugas na lang tayo ng kamay. Kailangan lang nating hiwain ng konti. Para pag bumuka, alam nating luto na siya. Pero medyo may katagalan siyang ihawin. O ayan, pinainit na po natin ang ating oven. Okay, meron pong apoy sa ibabaw at meron din pong apoy sa ilalim. Okay, so ipasok na muna natin yung isa at syempre isusunod natin yung pangalawang lalagyan. Medyo mamaya po babalik rin natin siya kasi mas malakas yung apoy dun sa may dulo. Medyo may kalumaan na po ang ating oven, no? Pero syempre nagagamit pa rin. O ayan, after like 10 minutes, buksan na po natin siya. Checkin natin, ayan po, kumatas na po yung tubig niya. Para po maluto, syempre kailangan nating itapon yung tubig. Kasi pag di po natin itinapon, ay mahihirapan po tayong maluto ang pusit. Ayan po, ewan ko kung ano nangyari, nawala na yata yung kanyang kulay. Diba, Leo? Tingnan nyo naman yung katas niya. Sayang, masarap po sana, kaya lang hindi maluluto ang pusit pag basa. Diba? O, itapon muna natin ang ating sabaw. Parang naging adobo, diba? Ang daming sabaw. Sayang, o yung tinta, nakita nyo naman. A few moments later. Ayan, tingnan natin. Oops, mukhang luto na. Siyempre, isa-serve na natin siya. Pwede na tayo mag-lunch. Tingnan nyo naman, nahiwa na natin ang ating pusit. At mukhang napakasarap. Alam nyo ba, pag naamoy nyo lang to, napakabango. O siya, slice na natin isa-isa. Pero hindi po natin siya puputulin ng bonggang-bongga. Kasi po yung iba, babaunin natin sa office para may ulam tayo. Gagawa rin tayo ng sausawan. Tingnan nyo naman, napakaganda. O, ayan, luto na. Ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo sa palengke. Bili na kayo ng pusit at palaman ng pusit para mag-ihaw sa tabing bahay. Ay nako, namimiss ko na ang experience na yan. O, hanggang sa muli po. Ito po si Asyang D. Please don't forget to like and subscribe. At tingnan nyo naman, simpleng ulam lang. Maraming napapasaya ng ulam na yan. O, paano po? Kita ulit tayo next week ha. Thank you. Have a nice day.